Ang ingay sa Ninoy Aquino International Airport ay parang isang nagkakagulong pukyutan. Nakatayo si Dr. Liana Reyes sa tabi ng salaming pader ng terminal. Pinapanood ang unti-unting pagkawala ng kanyang matalik na kaibigang si Bea sa pila ng mga papasok sa eroplano. Kalahating oras nang huli ang lipad patungong Palawan, ngunit ipinilit ni Bea na huwag na siyang hintayin ni Liana. Umuwi ka na kay Miguel, sabi nito habang niyayakap ang kaibigan bilang pamamaalam. Sinabing magkikita naman sila sa loob ng 1 linggo. Hindi nagmamadaling umalis si Liana. Sa mga nagdaang buwan, ang kanyang bahay ay hindi na niya naramdaman bilang isang tahanan. Palaging gabi na umuuwi ang asawa niyang si Attorney Marco Sandoval mula sa law firm na sinasabing may mga kagyat na kaso siyang kailangang tapusin. At kapag nasa bahay naman siya, tila lumilipad ang kanyang isipan. Lagi siyang malalim ang iniisip. At kahit ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis ay hindi nagdulot ng kagalakang inaasahan ni Liana mula sa kanya. Baka stressed lang siya sa trabaho. Naisip niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan na hindi pa gaanong halata. Bilang isang family physician, sanay na siyang suriin ang mga sintomas. Ngunit pagdating sa relasyon niya sa kanyang asawa, tila nawawala ang kanyang propesyonal na kutob. Nagpa siyang bumili muna ng 1 bote ng tubig bago umuwi. Kaya, naglakad siya patungo sa isang kapihan sa waiting area. At doon, gumuho ang kanyang mundo. Sa isang sulok, na halos natatakpan ng isang haligi, nakaupo si Marco, ang kanyang asawa, na noong gabi bago iyon ay nagsabing may business trip siya sa Cebu kinabukasan, ay kayakap ang isang batang babae na nakasuot ng isang kapansin-pansing kulay rosas na bestida. Ang babae ay nakakapit sa kanya na parang 2 teenager na nag-iibigan, hindi tulad ng mga kasamahan lamang sa trabaho. Naramdaman ni Liana na lumubog ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Bumilis ang kanyang pulso. Nanuyo ang kanyang bibig. Mabilis siyang umatras sa likod ng pinakamalapit na haligi. Umaasang hindi siya nakita. May sinasabi si Marco sa babae habang hinahaplos ang kamay nito. Tumawa ang babae, bahagyang itinatagilid ang ulo. Si Chloe. Biglang napagtanto ni Liana ang paralegal mula sa opisina ng kanyang asawa. Ang parehong 25 taong gulang na babae na madalas banggitin ni Marco sa kanilang mga usapan. Si Chloe raw ay may magandang ideya para mapabilis ang daloy ng mga dokumento. Matalino si Chloe. Nag-overtime si Chloe. Ngayon, malinaw na kung ano ang kanilang pinapabilis pagkatapos ng trabaho. Naramdaman ni Liana ang isang alon ng pagduduwal, hindi mula sa morning sickness, kundi mula sa bigat ng kataksilan. 5 taon ng pagsasama, isang anak na lalaki, at isa pang sanggol na paparating, 2 linggo na. Ganun na lang ba kaliit ang halaga ng lahat ng iyon para kay Marco? Gusto niyang lapitan sila, gumawa ng eksena, humingi ng paliwanag, ngunit may pumigil sa kanya. Marahil ito ay ang kanyang survival instinct o ang kanyang propesyonal na disiplina na kuhanin muna ang lahat ng impormasyon bago kumilos. Dahan-dahang gumalaw si Liana, nagtatago sa likod ng ibang mga pasahero na sapat ang lapit sa kanyang asawa at kabit nito upang marinig ang kanilang usapan. Malapit ng maayos ang lahat, sabi ni Marco, habang hinahaplos ang pisngi ni Chloe. Sa korte, makukuha natin ang lahat hanggang sa huling kusing. Paano kung may hinala siya? Nag-aalalang tanong ni Chloe. Masyadong mapagtiwala si Liana. Doktora siya, hindi abogada. Hindi niya naiintindihan ang mga komplikasyon ng batas sa mana. Mapanghamak nang umisi si Marco. Bukod pa riyan, buntis siya ngayon. Emotionally unstable. Kahit may maintindihan siya. Sino ang maniniwala sa kanya? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Liana. Emotionally unstable. Ipapakita niya sa kanya kung ano ang instability. Paano kung makita niya ang mga dokumento? Hindi pa rin mapakali si Chloe. Ang mga dokumento, ang ebidensya, ang huling habilin. Nasa pulang folder ko lahat iyon, at ang folder na iyon ay nasa opisina ko. Wala siyang access, kumpiyansang sabi ni Marco. Pagkatapos ng hearing, milyonaryo na tayo. At ang asawa mo, ang anak mo, magdidiborsyo kami. Iiwanan ko siya ng sapat para hindi siya magutom. Kukunin ko ang bata. Kailangan ng isang batang lalaki ang kanyang ama. At ang paparating? Nagkibit balikat si Marco. Tingnan natin.
Baka hindi pa nga mabuo iyan sa sobrang stress. Naramdaman ni Liana na umakyat ang dugo sa kanyang mukha. Ang lalaking ito, ang ama ng kanyang mga anak, ay kalmadong pinaplano na wasakin ang kanyang buhay. Hindi lang para iwanan siya, kundi para pagnakawan siya at kunin ang kanyang anak. Tinatawag na ang flight papuntang Palawan, sabi ni Chloe. Tumatayo, oras na para umalis. Mahal. Palawan, hindi Cebu. Isa na namang kasinungalingan para sa koleksyon. Hinalikan siya ni Marco sa labi. Isang mahaba at mapusok na halik. Mahigit 1 taon nang hindi nakakatanggap si Liana ng ganoong halik mula sa kanya. Sa loob ng 1 linggo, bulong niya rito. Malaya at mayaman na tayo. Tumayo sila at naglakad patungo sa boarding gate. Pinanood sila ni Liana. Naramdaman na may nabasag sa loob niya. Hindi ito ang kanyang puso. Ang nabasag ay ang kanyang mga ilusyon, tiwala, pananampalataya sa pamilya. Ngunit habang humuhupa ang unang sakit, napalitan ito ng iba, isang malamig at kalkuladong galit. Minaliit ni Marco ang kanyang asawa. Oo, doktora siya, hindi abogada, ngunit matalino siya, mapagmasid, at may mahusay na memorya. At higit sa lahat, mayroon siyang wala si Marco, konsensya at prinsipyo. Ang pulang folder sa opisina, inulit ni Liana sa kanyang isip. Mayroon siyang pangalawang susi ng opisina sa bahay. Ibinigay ito sa kanya ni Marco para sa mga emergency. Tila dumating na ang emergency. Isang matipid na ngiti ang unang sumilay sa labi ni Liana sa loob ng kalahating oras. Gusto ni Marco na maglaro. Sige, ngunit nakalimutan niya na sa anumang laro, isa lang ang maaaring manalo. At si Dr. Liana Reyes ay walang intensyong matalo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Manang Fe, ang tagapag-alaga ng kanyang anak. Manang Fe, si Liana po ito. Pwede po bang pakibantayan muna si Miguel ngayong gabi? May biglaan po kasi akong kailangang asikasuhin. Opo, napaka-urgent na bagay. Oras na para alamin kung ano ang laman ng pulang folder na iyon. Pag-uwi ni Liana, sinalubong siya sa pinto ng 4 na taong gulang na si Miguel na may dalang drawing ng mommy at daddy na magkahawak kamay kasama ang isang maliit na tao sa tabi nila. Mommy, tingnan mo. Tayo ito, ang pamilya. Buong pagmamalaking sabi ng bata. Lumuhod si Liana at niyakap ang anak. Paano niya ipapaliwanag dito na wala ng pamilya? Na pinili ng kanyang ama ang ibang babae at handang kunin ang lahat mula sa kanila. Ang ganda, anak. Hinalikan niya si Miguel sa ulo. Nasaan si Daddy? Sabi niya, may business trip siya sa malayo. Sa Palawan. Mapait na naisip ni Liana. Ano ang iuuwi niya? Si Chloe, isang singsing, isang pulseras, o baka binigyan na niya ito ng tiket sa isang bagong buhay. Tiningnan ng maigi ni Manang Fe. Ang matandang tagapag-alaga na tumulong sa pagpapalaki kay Miguel mula pa noong sanggol ito, si Liana. Anak, ang putla mo. May problema ba? Wala po ito. Pagod lang ako. Nagsinungaling si Liana. Manang Fe, kailangan ko pong pumunta sa opisina ni Marco. Urgent po. Pwede po bang kayo na muna ang bahala kay Miguel hanggang bukas? Oo naman. Pero ano ba ang ganyang ka-urgent na hindi makapaghintay sa pagbalik niya? Pinakain ni Liana ang kanyang anak, pinatulog, at binasahan ng kwento tungkol sa isang mabuting salamangkero na tinalo ang masasamang mangkukulam. Nakatulog si Miguel na may ngiti sa labi. Kung sana ganoon lang kadali ang lahat tulad sa mga fairy tale, naisip niya. 10:00 ng gabi, sumakay si Liana sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa Bonifacio Global City, kung saan matatagpuan ang law firm. 3 taon ng senior partner doon si Marco, isang posisyon na may mataas na sahod, prestihiyo, at respeto ng mga kliyente. Lahat ng iyon ay nagbigay sa kanilang pamilya ng komportableng buhay, o iyon ang akala niya. Ang firm ay sumasakop sa 2 palapag ng isang modernong skyscraper. Ang opisina ni Marco ay nasa 2 palapag sa isang sulok ng gusali. Malalaking bintana, muebles na mahogany, mga leather na upuan. Lahat ay mukhang matatag at nagbibigay inspirasyon ng tiwala. Ipinark ni Liana ang kotse sa isang gilid na kalye at tumingin sa paligid. Walang tao sa kalye, maliban sa paminsan-minsang dumadaan at ugong ng mga sasakyan sa pangunahing abenida. Madilim ang mga kalapit na opisina.
Matagal nang natapos ang araw ng trabaho. Inilabas niya ang maliit na pilak na susi na may keychain na hugis ng mga talaro ng hustisya. Ibinigay niya ito kay Marco noong kanilang unang anibersaryo. Hustisya higit sa lahat, sabi niya noon. Napakabangis na kabalintunaan. Madaling bumukas ang pinto. Malamang may mga empleyado pang nag-overtime sa kanilang mga opisina. Tahimik na umakyat si Liana sa ikalawang palapag. Nag-iingat na hindi tumunog ang kanyang mga takong sa marmol na hagdanan. Sinalubong siya ng opisina ni Marco ng amoy ng leather at mamahaling pabango. Sa desk, may mga maayos na salansan ng mga dokumento. Sa isang sulok, isang safe at sa kahabaan ng pader, mga estanteng puno ng mga binder. Walang kulay pula. Binuksan ni Liana ang desk lamp at sinimulan ang kanyang investigasyon. Una, tiningnan niya ang mga drawer ng desk. Mga karaniwang papeles, panulat, selyo. Sa ilalim na drawer, natagpuan niya ang isang USB drive na may label na personal. Kinuha niya ito. Baka kailanganin niya. Pagkatapos, pumunta siya sa filing cabinet. Ang mga file ay nakaayos ayon sa alpabeto at paksa, mga huling habilin, mga kasulatan ng bentahan, mga kaso ng mana, maraming binder, ngunit walang pula. Nasaan kaya iyon? Hinanap ni Liana sa lahat ng dako. Sa likod ng mamahaling modernong sining, sa safe, sa ilalim ng alpombra, at pagkatapos, napadako ang kanyang tingin sa isang maliit na kabinet sa isang sulok ng opisina. Lumapit siya at nakitang nakalak ito ng isang karaniwang padlock. Kakaiba. Bakit kailangang ilock ang isang cabinet sa sarili mong opisina? Sinubukan ni Liana ang ilang susi mula sa keychain ni Marco. Ang pangatlo ay kasya. Bumukas ang maliit na pinto ng cabinet at sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang ilang pulang folder na maayos na nakasalansan sa isang estante. Naroon na sila. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang unang folder ay may label na Andrade, M. Hindi pamilyar ang apelyido. Binuksan ito ni Liana at nakita ang huling habilin ng isang matandang babae na nagiiwan ng isang apartment at isang bahay bakasyunan sa Diyos ko, kay Marco Sandoval. Ang pangalawang folder, Castro, P. N. Isang huling habilin na may malaking halaga ng pera pabor sa parehong Marco Sandoval. Ang pangatlong folder, Jennings, C. S. At ang apelidong ito ay pamilyar. Naalala ni Liana ang kanyang tita Elena, ang yumaong kapatid ng kanyang ina, na pumanaw 6 na buwan na ang nakalipas. Walang anak, mag-isa. Plano niyang iwan ang kanyang mana sa kanyang nag-iisang pamangkin sa tuhod. Pagbukas ng folder, nakita ni Liana ang isang huling habilin kung saan lahat ng ari-arian ni tita Elena, isang apartment sa Rockwell na nagkakahalaga ng 1,800,000, isang bahay sa Tagaytay, at ang kanyang mga ipon sa bangko, ay napupunta kay Marco Sandoval bilang isang malapit na kaibigan ng pamilya. Hayop ka, bulong ni Liana. Siya mismo ang nakakita sa orihinal na huling habilin ng kanyang tiya. Ipinakita ito sa kanya ni Elena, 1 buwan bago siya namatay. Malinaw na nakasulat doon. Ipinapamana ko ang lahat ng aking ari-arian sa aking pamangkin sa tuhod na si Liana Reyes. Pirma, petsa, selyo ng notaryo. Lahat ay ayon sa batas. At ngayon sa harap niya ay isang peking dokumento at napakahusay ng pagkagawa. Ginamit ni Marco ang kanyang posisyon para palitan ang mga dokumento. Kinuha ni Liana ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang bawat pahina ng peking huling habilin. Pagkatapos, sinuri niya ang natitirang mga folder. 7 lahat, 7 peking huling habilin na nagkakahalaga ng kabuuang higit sa 7 milyon. Gaano na niya katagal ginagawa ito? Naisip niya habang tinitingnan ang mga dokumento. Kung pagbabasehan ang mga petsa, nagsimula ang pandaraya 3 taon na ang nakalipas. Sakto noong na-promote si Marco at nagkaroon ng akses sa mga huling habilin. At hindi lang mga peking huling habilin ang natuklasan niya, kundi pati na rin ang isang pangalawang cellphone ni Marco na binuksan niya gamit ang kaarawan ng kanilang anak. Doon niya nakita ang mga text message sa pagitan ni Marco at Chloe. Siyempre, bakit pa siya mangangailangan ng pangalawang telepono sa isang bakasyon kung kasama niya si Chloe? Mahal. Naayos ko na ang isa pang dokumento ngayon. Hindi man lang napansin ni Lolo Morales na hindi isang huling habilin,
para sa kanyang apo ang pinipirmahan niya, kundi isang kasulatan ng donasyon na pabor sa akin. Pag namatay siya, sa atin na ang mansyon sa Dasmariñas. Love, henyo ka talaga. Malapit na tayong makabili ng villa sa Italy at mamuhay doon na parang mga hari at reyna. Hayaan mo na ang asawa mo sa kanyang mga gamot at pasyente. Chloe, kailangan na lang nating tapusin ang huling kaso. Ang mana ng asawa ko. Nandoon ang pinakamalaking pera. Pagkatapos niyan, mawawala na tayo. Magfa-file ako ng divorce, kukunin ang bata, at pareho tayong pupunta sa Italy. Binasa ni Liana ang mga mensahe, nakakaramdam ng pinaghalong galit at pandidiri. Hindi lang siya niloloko, kundi nagnanakaw din sila sa mga walang kalaban-laban na matatanda. Ilang pamilya na kaya ang nawalan ng mana dahil sa kanilang kasakiman. Kinunan niya ng litrato ang lahat ng mensahe. Pagkatapos, binuksan niya ang laptop ni Marco. Ang password ay pareho sa mga telepono, kaarawan ng kanilang anak, isang modelong ama. Mapait na ngumiti si Liana. Sa kanyang email, mas marami pa siyang nakitang ebidensya. Mga diagram ng pandaraya, listahan ng mga biktima, mga plano sa money laundering. Lahat ay perpektong nakaayos at nakatago. Mayabang na tanga, naisip ni Liana habang kinokopya ang mga file sa USB drive. Masyadong kampante si Marco sa sarili, kaya hindi man lang niya naisipang i-encrypt ang impormasyon. Pagkatapos ng computer, bumalik siya sa mga pulang folder. Sa isa sa mga ito, isang dokumento ang nagpaputla sa kanya. Isang petisyon upang alisin sa kanya ang karapatan sa pagiging magulang kay Miguel, batay sa mental instability ng nasasakdal at kanyang kawalan ng kakayahang magbigay ng sapat na pangangalaga sa menor de edad. Binasa pa ni Liana. Ang dokumento ay may petsang para sa susunod na araw. Iyon pala ang plano. Una, kunin ang mana gamit ang peking huling habilin, pagkatapos ay kunin ang bata na sinasabing hindi siya nasa tamang pag-iisip matapos mawalan ng pera. At si Chloe ang papalit sa kanya bilang asawa at ina sa kanilang bagong buhay. Hindi iyon mangyayari. Ibinalik ni Liana ang lahat ng folder sa kabinet at nilock ito. Nasa kanya na ang ebidensya. Alam na niya ang plano ng kalaban. Oras na para ihanda ang kontra-atake. Pinatay niya ang ilaw. Isinara ang opisina. At bumaba sa unang palapag. Sa labas, may mahinang ambon. Sumakay si Liana sa kotse at kinuha ang kanyang telepono. Huli na para sa mga business call, ngunit sa umaga, magsisimula na ang tunay na laban. Inaasahan ni Marco ang isang madaling tagumpay sa korte, laban sa kanyang mapagtiwalang asawa. Sa halip, makakatanggap siya ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Hinaplos ni Liana ang kanyang tiyan. Masyado pang maliit ang sanggol para gumalaw, ngunit ramdam na niya ang koneksyon dito. Patawarin mo ako, anak. Kinausap niya sa isip ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol. Gagawin ni Mommy ang lahat para protektahan ka, at ang kuya mong si Miguel. Habang nagmamaneho pa uwi, binubuo na niya ang kanyang plano. Una, maghanap ng magaling na abogado. Pangalawa, kontakin ang mga pamilyang naloko. At syempre, maghanda ng sorpresa para sa kanyang mahal na asawa sa pagbabalik nito mula sa kanyang business trip. Inakala ni Marco na mas matalino siya sa lahat, ngunit ng gabing iyon, natalo siya sa pinakamahalagang laro ng kanyang buhay. At hindi man lang niya ito alam. Kinaumagahan, nagising si Liana na may determinasyong bakal. Ang nagdaang gabi ay nagdala sa kanya hindi lamang ng patunay ng pagtataksil ng kanyang asawa, kundi pati na rin ng buong lawak ng kanyang mga krimen. Alam na niya ang dapat niyang gawin. Una, dinala niya si Miguel sa daycare at binalaan ng guro na siya lang o si Manang Fe ang maaaring sumundo sa bata. Hindi dapat makalapit si Marco sa kanilang anak hanggang sa maayos ang lahat. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang trabaho sa health clinic at humingi ng leave of absence para sa mga usaping pampamilya. Pag-uwi niya, nagkulong siya sa kanyang study at binuksan ang kanyang laptop, online, natagpuan niya ang contact information ng ilang kilalang abogado na dalubhasa sa family at criminal law. Sumagot agad ang unang numero. De Leon and Associates, sabi ng isang boses ng lalaki. Magandang umaga. Ako po si Liana Reyes. Kailangan ko po ng isang kagyat na konsultasyon tungkol sa pandaraya at pamemeke ng dokumento. Sandali lang po. Iko-connecta ko po kayo kay Attorney De Leon.
Siya mismo ang humahawak sa mga ganyang kaso. Si Attorney Antonio De Leon ay isang lalaki sa kanyang 40s na may kaaya-ayang boses at propesyonal na kilos. Matapos marinig ang isang maikling buod ng sitwasyon, pumayag siyang makipagkita sa kanya sa loob ng 2 oras. Dalhin mo ang lahat ng dokumento at ebidensyang mayroon ka, payo niya. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, maaaring napakaseryosong kaso ang haharapin natin. Ang sumunod na tawag ni Liana ay sa isang pribadong investigador, si G. Valdez, na inirekomenda ng isang kasamahan sa klinika. Kailangan ko ng background check sa 2 tao, paliwanag niya. Si Marco Sandoval, isang senior partner sa isang law firm, at si Chloe Cruz, 25 taong gulang, kanyang paralegal. Interesado ako lalo na sa kanilang sitwasyong pinansyal, mga koneksyon, at posibleng mga kasabwat. Naiintindihan ko. Ang karaniwang bayad ay 15,000 para sa isang kumpletong dosye sa bawat isa. Aabutin kami ng 3 araw. Sige. Pero kailangan ko ang resulta ng mas maaga. Magbabayad ako ng dagdag para sa pagmamadali. Matapos makausap ang investigador, hinarap ni Liana ang pinakadelikadong bahagi ng plano. Ang pagkontak sa mga pamilyang niloko ni Marco. Sa mga pulang folder, nakita niya ang mga address at numero ng telepono ng mga kamag-anak ng mga yumaong testator. Ang unang tawag ay sa apo ni Antonia Morales, ang parehong matandang babae na pinapirma ni Marco ng isang kasulatan ng donasyon sa halip na isang huling habilin. Hello? Max Morales? Opo. Sino po ito? Ako po si Liana Reyes. Asawa po ako ng abogadong si Marco Sandoval na humawak sa mga dokumento ng lola ninyo. Opo, naaalala ko. Bakit po kayo tumatawag? Max, mayroon akong napakasamang balita para sa inyo. Biktima ng pandaraya ang inyong lola. Sa halip na isang huling habilin na pabor sa inyo, isang kasulatan ng donasyon sa aking asawa ang pinirmahan niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ano? Ano po ang sinasabi ninyo? Pero gusto ng lola ko na iwan sa akin ang bahay. Eksakto. At handa akong tulungan kayong makamit ang hustisya. Mayroon akong mga patunay. Tumagal ng kalahating oras ang usapan. Gulat na gulat si Max, ngunit pumayag na makipagkita para pag-usapan ang mga detalye. Ibinigay ni Liana ang kanyang contact information at nangakong tatawagan siya sa mga susunod na araw. Ang mga sumunod na tawag ay sumunod sa parehong pattern. Ang anak na babae ni Vladimir Castro, ang pamangkin ni Maria Andrade, ang anak ni George Pacheco, lahat sila ay naniniwalang namatay ang kanilang mga kamag-anak nang walang iniiwang mana, ngunit sa katotohanan, isang tusong abogado ang nagnakaw nito. Pagsapit ng tanghali, may kumpletong database na si Liana ng mga biktima. Ang kabuang pinsala ay lumampas sa 20 milyon. Isang tunay na organisasyong kriminal ang binuo ni na Marco at Chloe. Alauna ng hapon, dumating si Liana sa opisina ni Attorney De Leon. Si Antonio ay isang matangkad at kaaya-ayang lalaki. Ang kanyang opisina ay may klasikong disenyo, madilim na muwebles, mga librong nakabalot sa leather, mga larawan ng mga sikat na jurist. Bueno, Liana, tingnan natin kung ano ang dala mo, sabi niya habang umuupo sa likod ng kanyang mesa. Inilabas ni Liana ang mga printout ng mga litrato mula sa mga pulang folder, ang mga kopya ng email, at ang listahan ng mga biktima. Pinag-aralan ni De Leon ang mga dokumento ng tahimik. Paminsan-minsan ay nagtataas ng kilay o tumatango. Nakakagulat ang lawak nito, sabi niya sa wakas. Ang iyong asawa ay lumikha ng isang buong sistema para magnakaw ng mga mana. At kumilos siya ng may hindi ka panipaniwalang kasanayan gamit ang kanyang posisyon, propesyonal na pamemeke ng mga dokumento. Ano ang mangyayari sa akin? Asawa ako ng isang manloloko. Kung hindi ka bahagi ng sistema, wala. Sa katunayan, biktima ka. Pinlano ng iyong asawa na alisin sa iyo ang iyong mana at kunin ang iyong anak. Dagdag pa rito, may mga pinsalang emosyonal dahil sa pagtataksil. At ano ang mangyayari sa kanya sa mga ebidensyang ito? Malaking pagnanakaw, pamemeke ng pampublikong dokumento, pag-abuso sa kapangyarihan. Hindi bababa sa 10 taon sa bilangguan, baka higit pa. Naramdaman ni Liana ang isang kakaibang kasiyahan, makakamit ang hustisya. Ano ang kailangan kong gawin? Una, magsampa ng reklamo sa PNP.
Tutulungan kitang i-draft ito ng tama. Pangalawa, tipunin ang lahat ng biktima at mag-organisa ng isang sama-samang demanda sa tulong ng opisina ng piskal. Pangatlo, magsampa ng diborsyo at hilingin ang buong kustodiya ng iyong anak. At paano kung subukang tumakas ni Marco? Nasa ibang bansa siya ngayon. Maglalabas tayo ng international arrest warrant. Sa mga ebidensyang ito, hindi siya makakalayo. Nag-usap pa sila ng isang oras. Tinatalakay ang mga detalye ng estratehiya. Pumayag si De Leon na kumatawan kay Liana at sa lahat ng pamilya ng mga biktima. Hindi biro ang bayad, ngunit sulit ang magiging resulta. Pag-alis sa opisina ng abogado, nakaramdam ng ginhawa si Liana. Nagsimula na ang plano. Mayroon siyang mga kaalyado at nakalap na ang ebidensya. Ang natitira na lang ay hintayin ang pagbabalik ng kanyang asawa at tapusin ang kuwentong ito. Pauwi, dumaan siya sa bangko at sinuri ang estado ng kanilang mga joint account. Gaya ng inaasahan niya, malalaking halaga ng pera ang na-withdraw. Naghahanda ng tumakas si Marco, ngunit sa kanyang personal na account na binuksan bago siya ikasal, naroon ang perang naipon niya sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho bilang doktora. Sapat na ito para sa abogado at mga gastusin sa mga susunod na buwan. Sa bahay, gumawa si Liana ng salabat at umupo para suriin ang impormasyon. Naipadala na sa kanya ng investigador na si G. Valdez ang paunang datos tungkol kay Chloe Cruz. Natuklasan niyang kasalang babae kay David Santos, isang construction engineer. Nakatira sila sa isang maliit na apartment sa labas ng Quezon City. May mga utang sila, katamtaman ng kita. Walang kamalay-malay si David sa mga ginagawa ng kanyang asawa. Isa na namang nilokong asawa, naisip ni Liana. Paano kaya siya magre-react sa balita tungkol sa pagtataksil at mga gawaing kriminal ng kanyang asawa? Tiningnan niya ang profile ni David Santos sa social media. Isang ordinaryong 30 taong gulang na lalaki. Mga litrato sa trabaho. Mga litrato ng pamilya kasama si Chloe. Sa mga pinakabago mula 1 buwan na ang nakalipas. Mukha silang masayang mag-asawa. Niyayakap ni Chloe ang kanyang asawa, nakangiti sa kamera. At 1 buwan pagkatapos, nagpaplano na siyang tumakas kasama ang kanyang kalaguyo. Nagpadala si Liana ng pribadong mensahe kay David. Magandang hapon. Ako si Liana Reyes. Kailangan kitang makausap tungkol sa iyong asawang si Chloe. Ito ay isang bagay na may kinalaman sa inyong pamilya. Pwede ba tayong magkita ngayong gabi? Dumating ang sagot sa loob ng kalahating oras. Anong nangyari? Nasa business trip si Chloe. 1 linggo pa bago siya bumalik. Iyon mismo ang kailangan nating pag-usapan. Tila hindi lahat ay tulad ng iyong pinaniniwalaan. Pumayag si David na magkita sa isang kapihan, malapit sa kanyang bahay 7:00 ng gabi. Sinundo ni Liana si Miguel mula sa daycare, pinakain, at iniwan kay Manang Fe. Nagtanong ang bata kung kailan babalik si Daddy, at malabong sumagot si Liana. Malapit na. Ang kapihan ay isang maliit at maginhawang lugar na may mga mantel na may check at amoy ng bagong lutong tinapay. Nakaupo na si David Santos sa isang mesa sa sulok, kinakabahang tumitingin sa kanyang relo. Katamtaman ang kanyang taas, may mabait na mukha at nag-aalalang mga mata. Liana Reyes? Tumayo siya nang makita siya. Oo, ako nga. Salamat sa pagpayag mong makipagkita. Umorder sila ng kape at diretsyong nagsalita si Liana. David, ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring ikagulat mo, ngunit may karapatan kang malaman ang katotohanan. May nangyari ba kay Chloe? Sa isang paraan, oo. Niloloko ka ng asawa mo kasama ang asawa ko, at magkasama silang sangkot sa isang malakihang pandaraya. Namutla ang mukha ni David. Imposible yan. Hindi kayang gawin ni Chloe yan. Kaya niya, inilabas ni Liana ang mga printout ng mga text message sa pagitan ni Marco at Chloe at ang mga litratong kinuha niya sa airport noong nakaraang araw. Nagbasa si David ng tahimik. Kumikibot ang kaliwang talukap ng kanyang mata. Kailan pa? Mahinang tanong niya. Ayon sa mga mensahe, 1 taon na, baka higit pa. At ang pandaraya? Nagnanakaw sila ng mga mana mula sa mga matatanda. Tinutulungan ni Chloe si Marco na mameke ng mga huling habilin. Sa loob ng 3 taon, nakapagnakaw na sila ng higit sa 20 milyon.
Itinulak ni David ang mga papel at kinusot ang kanyang mukha gamit ang mga kamay. Diyos ko, akala ko ayos lang kami. Sabi niya nag-overtime siya para sa kinabukasan namin. Nagpaplano kaming bumili ng mas malaking apartment, magbakasyon. David. Nagpaplano silang mawala. May isa na lang silang huling trabaho na natitira, ang pagnakaw sa aking mana. Pagkatapos, plano nilang mag-resign at lumipat sa Italy. At ako? Ang aming kasal? Magfa-file ng diborsyo si Chloe. Sa mga mensahe, tinutukoy kanya bilang isang pabigat na kailangan niyang alisin. Kinuyom ni David ang kanyang mga kamao. Sa kanyang mababait na mata, lumitaw ang galit at sakit, 3 taon ng pagsasama. Baliw ako sa kanya. Nagtrabaho ako ng 2 trabaho para suportahan kami. At siya. Hindi niya matapos ang pangungusap. David, naiintindihan ko kung gaano kasakit ito para sa iyo. Ganoon din sa akin. Ngunit mayroon tayong pagkakataon na makamit ang hustisya. Ano ang mungkahi mo? Magsanib-puwersa tayo. Nakausap ko na ang isang abogado. Nakontak ko na ang mga pamilya ng mga biktima. Bukas, magsasampa ako ng reklamo sa PNP. Maaari kang maging saksi sa pagtataksil at sa pagkakasangkot ni Chloe sa pandaraya. At ano ang mangyayari pagkatapos? Mahaharap si Marco sa hindi bababa sa 10 taon sa bilangguan. Mawawalan si Chloe ng trabaho, reputasyon, at posibleng makulong din. Lahat ng ninakaw na pera ay ibabalik sa mga nararapat na tagapagmana at maaari nating ipawalang bisa ang ating mga kasal sa paborableng kondisyon. Matagal na nanahimik si David. Tinitimbang ang alok. Alam mo, sabi niya sa wakas, itinuturing ko ang sarili ko na isang mabuting tao. Ayokong makasakit ng sinuman, kahit na ang aking mga kaaway. Pero ang ginawa ni Chloe, ito ay isang kataksilan hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng matatandang ninakawan nila. Kaya, pumapayag kang tumulong? Oo. Nag-usap pa sila ng 1 oras, tinatalakay ang mga detalye ng plano. Si David ay hindi lamang isang disenteng tao, kundi praktikal din. Pumayag siyang subaybayan si Chloe sa pagbabalik nito, i-record ang kanilang mga usapan, at mangalap ng mas maraming ebidensya. Siya nga pala, sabi niya bago umalis. Mayroon akong mga kopya ng lahat ng dokumento ni Chloe. Pasaporte, criminal record, tax returns. Nang mag-apply kami para sa loan para sa apartment, hiningi ng bangko ang lahat. Baka maging kapaki-pakinabang. Sigurado akong magiging kapaki-pakinabang. Salamat, David. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, nabubuhay pa rin ako sa kasinungalingan. Walang kamalay-malay. At si Chloe, kasama ang asawa mo, ay nagnanakaw pa rin. Nagpalitan sila ng numero at nagkasundong manatiling konektado. May isa na namang kaalyado si Liana sa laban sa mga traidor. Sa bahay, isang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Nagpadala sa kanya ang investigador na si G. Valdez ng isang detalyadong ulat sa pinansyal na estado ni Marco at Chloe. Natuklasan niyang sa loob ng 3 taon, nakabili sila ng ilang ari-arian sa pangalan ng mga dami. Isang kondo sa Marba, isang bahay sa kabundukan, isang lote sa isang subdivision sa labas ng lungsod. Lahat ay binili gamit ang ninakaw na pera. Dagdag pa rito, natuklasan ng investigador ang mga account sa mga tax haven sa Cyprus at Switzerland. Ang kabuuang halaga ng ipon ay lumampas sa 7 milyon. Naghahanda sina Marco at Chloe para sa isang marangyang buhay sa ibang bansa, ngunit hindi nila ito makukuha. Ipinangako iyon ni Liana sa sarili. Huli na siyang natulog, ngunit mahimbing ang kanyang tulog. Bukas, magsisimula na ang pinakamahalagang araw. Babalik sina Marco at Chloe mula sa kanilang business trip at matutuklasan na gumuho na ang kanilang mga plano. At si Liana Reyes, mula sa isang biktima, ay naging isang mangangaso. Kinabukasan, nagising si Liana na may pakiramdam na magbabago nang tuluyan ang kanyang buhay ngayon. Sumisikat ang araw sa labas, isang magandang senyales. Nag-almusal siya kasama si Miguel, dinala ito sa daycare, at pagkatapos ay tumuloy sa Central Precinct ng PNP. Si Inspector Williams, ang officer on duty, ay matamang nakinig sa kanyang kuwento. Nang ilagay ni Liana ang folder ng ebidensya sa mesa, nanlaki ang kanyang mga mata, malaking pagnanakaw,
Bulong niya habang sinusuri ang mga dokumento. Sapat na ito para sa isang buong organisasyon. Babalik na sila mula sa ibang bansa. Kung hindi tayo kikilos, baka makatakas sila. Naiintindihan ko. Ipapaabot ko ang kaso kay Detective Almeda. Sigaw niya sa pasilyo. Isang babae sa kalagitnaan ng 40s na nakasuot ng formal na suit ang pumasok sa opisina. Mukhang seryoso si Detective Almeda. Ano ang mayroon tayo? Tanong niya habang umuupo. Inibuod ni Williams ang sitwasyon para sa kanya. Kinuha ni Almeda ang mga dokumento at sinimulang pag-aralan ito ng may propesyonal na interes. Magandang trabaho, sabi niya pagkatapos ng 10 minuto. Liana, saan mo nakuha ang ganito kadetalyadong materyal? Hindi sinasadyang natuklasan ko ang mga plano ng aking asawa at nagpa siya akong magsagawa ng sarili kong imbestigasyon. Ang pagpasok sa opisina ng iba ay isang krimen. Ginamit ko ang susi na personal na ibinigay sa akin ng aking asawa at hindi ako nagnakaw ng anumang dokumento. Kinunan ko lang ng litrato. Tumango si Almeda. Teknikal. Tama ka. Bukod pa rito, malinaw ang pampublikong benepisyo ng iyong ginawa. Magbubukas kami ng kaso. At ang pag-aresto? Sa sandaling tumapak ang iyong asawa sa bansa, aarestuhin namin siya. May sapat kaming batayan. Pumirma si Liana sa reklamo at nagbigay ng detalyadong pahayag. Pag-alis sa istasyon ng pulisya, naramdaman niyang nasa panig niya ang batas. Ang sumunod na hinto ay sa opisina ni Attorney De Leon. Handa na ni Antonio ang mga dokumentong isasampa sa korte. Petisyon para sa diborsyo. Hiling para sa buong kustudiya ng bata. Paghahati ng mga ari-arian. Paglilista niya. Dagdag pa ang kabayaran para sa pinsalang emosyonal na labang 500,000. Hindi ba't sobra iyon? Hindi. Kung isasaalang-alang ang pagtataksil, ang pagtatangkang alisin sa iyo ang iyong mana, at kunin ang iyong anak, kaunti pa nga. Ngunit konserbatibo ang mga korte. Bihira silang magbigay ng ganoong kalaking halaga, kaya mayroon tayong batayan. Pinag-usapan nila ang estratehiya para sa kaso. Optimistiko si De Leon. Sa ganitong ebidensya, halos garantisado na ang resulta. 3:00 ng hapon, nakipagkita si Liana sa mga kinatawan ng mga pamilya ng biktima. Dumating si Max Morales kasama ang kanyang ina, isang matandang babae na halos hindi mapigilan ang pag-iyak. Gusto ng biyenan ko, naiwan ang bahay sa kanyang apo, sabi niya. Nagtatrabaho siya sa buong buhay niya. Nag-iipon ng bawat sentimo at ninakaw ng walang hiyang iyon ang lahat. Mas determinado ang anak na babae ni Vladimir Castro, si Soledad. Gusto kong mabulok sa kulungan ang abogadong iyon. Iniwanan ako ng aking ama ng isang apartment at mga ipon para sa edukasyon ng aking mga anak. Dahil kay Sandoval, baka hindi makapagtapos ng pag-aaral ang aking mga anak. Sa kabuuan, 7 pamilya ang nagtipon. Ang kabuuang pinsala ay halos umabot sa 20 milyon. Ipinaliwanag ni De Leon ang proseso ng pagsasampa ng isang sama-samang demanda at tiniyak sa kanila ang pagbabalik ng mga ninakaw na ari-ariaw. Kapag naaresto si Sandoval, i-freeze natin ang kanyang mga ari-arian, sabi ng abogado. Mga apartment, mga bahay bakasyunan, mga account sa bangko, mga kotse. Lahat ay mapupunta sa pagbabayad ng kabayaran sa mga biktima. Sa gabi, nakatanggap si Liana ng mensahe mula kay David. Sinabi sa akin ni Chloe na babalik siya bukas ng umaga. Handa na ako para sa usapan. Good luck, sagot niya. Tandaan, i-record ang lahat. 10:00 ng gabi. Tumawag si G. Valdez. Liana, may balita ako. Lumapag na ang iyong asawa at ang kanyang kalaguyo sa NAIA. 1 oras na ang nakalipas. Nasa taxi sila ngayon. Salamat. Kaya, bukas na magsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Maagang natulog si Liana ngunit hindi makatulog. Bukas, matutuklasan ni Marco na nabigo ang kanyang mga plano. Paano siya magre-react? Susubukan ba niyang tumakas, magkunwaring walang alam? O agad na susuko? 6:30 ng umaga. Isang tawag ang gumising sa kanya. Lumitaw ang numero ni Marco sa screen. Hello! Kalmadong sagot niya. Liana, ako ito. Nakalapag na ako.
Normal ang boses ng kanyang asawa, walang bakas ng pagkakasala o pag-aalala. Kumusta ang biyahe? Nagustuhan mo ba ang Cebu? Oo, ayos lang ang lahat. Uy, ngayon kailangan kong pumunta sa korte para sa kaso ng mana ng iyong tiya. Naaalala mo, sinabi ko sa iyo? Oo, naaalala ko. At ano ang mangyayari? Mga formalidad lang. Maayos na ang huling habilin. Ngunit may maliit na detalye na kailangang itama. Walang magiging problema. Ngumiti si Liana sa sarili. Kahit ngayon, nagsisinungaling pa rin siya. Marco, pwede ba akong magtanong? Siyempre. Kumusta si Chloe? May business trip din ba siya? Masyadong mahaba ang katahimikang sumunod para sa ganoong simpleng tanong. Si Chloe? Ah, oo. Ayos lang siya. Bakit? Wala lang. Madalas mo siyang binabanggit nitong mga nakaraang araw. Magaling siyang empleyado. Iyon lang. Sige, kailangan ko nang maghanda. Magkita tayo mamaya. Siyempre, mahal. Ibinaba ni Liana ang telepono at ngumiti. Hindi pa alam ni Marco na ang kanyang kaso ngayon ay magiging isang malaking kapahamakan. Ipinangako sa kanya ni Detective Almeda. Kahapon na aarestuhin siya pagdating sa courthouse. 8:00 ng umaga, dinala niya si Miguel sa daycare at tumuloy sa courthouse. Gusto niyang makita ng sarili niyang mga mata kung paano guguho ang mundo ng lalaking nagplanong wasakin ang kanyang buhay. Sinalubong siya ng gusali ng korte ng karaniwang pagmamadali. Mga abogado, mga nagsasakdal, mga nasasakdal, mga saksi. Lahat ay nagmamadali mula sa isang lugar, patungo sa isa pa. Natagpuan ni Liana ang courtroom kung saan didinggin ang kaso ng mana ni Tita Elena. 9:30, dumating si Marco. Suot niya ang kanyang pinakamagandang suit, may dalang briefcase na may mga dokumento. Mukha siyang kumpiyansa at kalmado. Sa tabi niya, naglalakad si Chloe na nakasuot ng isang simpleng itim na damit. Propesyonal ang kanyang kilos, ngunit napansin ni Liana kung paano palihim na hinaplos ni Marco ang kamay ng kanyang katulong. Makukuha na natin ang huling milyon at magiging malaya na tayo. Narinig niyang sabi nito. Oo, malaya sa pera, sa trabaho, sa reputasyon. Sagot ni Liana sa kanyang isip. 10:00 ng umaga, hindi nagsimula ang pagdinig. Naabisuhan na ang hukom, si Judge Elena Macarena, na isang kriminal na malapit ng tumakas sa bansa ang nasa courtroom at dapat siyang arestuhin kaagad. Naupo si Marco kasama si Chloe sa loob ng courtroom. Pumasok din si Liana, kasama si Attorney De Leon. Nakita ni Marco ang kanyang asawa at namutla. Liana, anong ginagawa mo dito? Ipinagtatanggol ang aking mga karapatan, mahal. Ang karapatan sa mana ni Tita Elena, na plano mong nakawin. Anong pinagsasabi mo? Anong patunay? Patunay na pineke mo ang huling habilin. At pati na rin ang iyong sistematikong pandaraya. Kalokohan yan. Tumayo si Marco. Ako ay isang abogado na may walang bahid na reputasyon. Walang bahid. Hanggang kahapon, kalmadong sabi ni Liana. Sa sandaling iyon, 2 taong nakasibilyan ang pumasok sa courtroom. Si Detective Almeda at isang opisyal. Marco Sandoval. Sabi ni Almeda. Opo, inaaresto ka sa mga krimen ng malaking pagnanakaw at pamemeke ng pampublikong dokumento. May karapatan kang manahimik. Ano? Nagkakamali kayo. Tumayo si Chloe mula sa kanyang upuan, ngunit papalapit na sa kanya ang pangalawang opisyal. Chloe Cruz, inaaresto ka bilang kasabwat sa krimen. Wala akong ginawa. Sigaw niya. Ideya niya yon. Pag-uusapan natin yan sa istasyon. Walang pakialam na sagot ng opisyal. Pinusasan nila si Marco. Humarap siya kay Liana. Sa kanyang mga mata, may pagkabigla at hindi pagkaunawa. Liana, anong nangyayari? Nagkakamali lang sila, hindi ba? Walang pagkakamali, Marco. Gusto mo akong pagnakawan at kunin ang aking anak, ngunit nagkamali ka ng kalkula. Lumalabas na hindi ako ang hangal at mapaniwalaing asawa na inakala mo. Pero pamilya tayo. Natapos ang pamilya nang magpasya kang lokohin ako kasama si Chloe, at lalo na nang magsimula kang magnakaw sa mga walang kalaban-laban na matatanda.
Dinala nila si Marco at Chloe palabas ng courtroom. Umiiyak si Chloe. Tahimik na naglakad si Marco. Nakayuko ang ulo. Ipinagpaliban ng hukom ang pagdinig hanggang sa malinawan ang mga pangyayari. Binabati kita, sabi ni De Leon. Kinakamayan si Liana. Ang unang suntok ay isang direktang tama. Salamat. Ngunit simula pa lang ito, marami pang trabaho sa hinaharap. Pag-alis sa courthouse, nakaramdam si Liana ng kakaibang kapayapaan. Ang paghihiganti ay isang putahe na pinakamahusay na inihahain ng malamig. At ngayon, natikman ni Marco ang unang kagat. Ang pag-aresto kina Marco at Chloe ay simula pa lamang ng isang sunod-sunod na mga revelasyon. Umuwi si Liana na masaya ang kalooban. Ngunit alam niyang darating pa ang pinakamahirap na bahagi. Pagsapit ng tanghali, tumawag si David Santos. Pagod at nalilito ang kanyang boses. Liana, hindi pa umuuwi si Chloe. Nag-aalala ako. David, umupo ka. Masasaktan ka sa sasabihin ko sa'yo. Ikinuwento niya ang nangyari sa courthouse. Tahimik na nakinig si David, paminsan-minsan ay bumubuntong hininga. Kaya, inaresto siya. Oo, nasa isang detention center siya ngayon kasama ang halos ex-husband ko. Ex-husband? Nagsampa ako ng diborsyo kaninang umaga. Pagkatapos ng ginawa niya, wala na tayong kinabukasan. At ano ang mangyayari kay Chloe? Depende sa maraming bagay. Kung makikipagtulungan siya sa investigasyon, magpapatotoo laban kay Marco, baka makakuha siya ng suspended sentence. Kung mananatili siyang matigas ang ulo, mahaharap siya sa ilang taon bilang kasabwat sa isang pandaraya ng ganitong kalakihan. 3 hanggang 7 taon sa bilangguan. Matagal na nanahimik si David. Alam mo, sabi niya sa wakas, akala ko maaawa ako sa kanya. Pero hindi. Hindi lang ako ang niloko niya, kundi ang lahat ng taong ninakawan nila. Hayaan na ang batas ang humatol sa kanya. David, gugustuhin kang makausap ng investigador. Mahalaga ang iyong testimonya para sa kaso. Siyempre, handa akong tumulong. Sa hapon, sinundo ni Liana si Miguel mula sa daycare. Nagtanong ang bata kung nasaan si Daddy, at sinagot niya ito ng tapat. May ginawang masama si Daddy. Ngayon kailangan niyang panagutan iyon, at babalik pa ba siya? Hindi sa lalong madaling panahon. Baka hindi na siya bumalik. Ngayon, tayong dalawa na lang. Ikaw, ako, at magiging maayos ang lahat. Tumango si Miguel na parang isang maliit na 4 na taong gulang na pilosopo. Mommy, hindi mo ako iiwan, di ba? Hinding-hindi. Mahal ko, hinding-hindi ka iiwan ni Mommy. Kinabukasan, nagsimula na ang tunay na trabaho. Ipinatawag ni Detective Almeda si Liana para sa isang detalyadong pahayag na tumagal ng 4 na oras. Sa dulo, sinabi ni Almeda, Liana, salamat sa iyo, nabuksan natin ang isang malaking mapanlinlang na pamamaraan. Lumalabas na mas marami pang biktima kaysa sa inaakala natin. Ilan? Sa ngayon, 12 pamilya. Ang kabuuang pinsala ay lumampas sa 35 milyon. Nagulat si Liana. Mas malaki pa pala ang krimen ng kanyang asawa kaysa sa kanyang inaakala. At ang mga kasabwat, bukod kay Chloe Cruz, nakilala na namin ang 2 pa. Ang real estate appraiser na si Andrew Cabrera at ang real estate agent na si Tatiana Navarro. Tumulong sila sa pamamahala ng mga transaksyon sa mga ninakaw na ari-arian. Aarestuhin din ba sila? Inaresto na namin sila kagabi. Pagkatapos ng interogasyon, dumiretso si Liana sa kanyang abogado. Sinalubong siya ni De Leon ng magandang balita. Tinanggap na ng korte ang iyong petisyon sa diborsyo para sa pagproseso. Dahil sa mga pangyayari, magiging mabilis ang proseso at ang kustudiya ng bata. Mawawalan si Marco ng kanyang mga karapatan bilang magulang dahil sa kanyang pag-aresto at kasong kriminal. Mananatili sa iyo si Miguel. At ang mga ari-arian, lahat ng ari-arian ni Marco ay naka-freeze. Mga apartment, bahay bakasyunan, bank account, kotse, lahat ay mapupunta sa pagbabayad ng kabayaran sa mga biktima. Makukuha mo ang kalahati ng ari-ariang mag-asawa na hindi nauugnay sa krimen. Iyon ay ang apartment kung saan ka nakatira ngayon. Bukod pa rito, kompensasyong pera para sa iyong bahagi sa iba pang ari-arian,
Sa mana ng aking tiya, ang pekeng huling habilin ay idineklarang walang bisa. Makukuha mo ang lahat ng sa iyo. Ang apartment sa Rockwell, ang bahay sa kabundukan, ang mga deposito sa bangko. Nagkalkula si Liana sa isip. Kasama ang mana, magiging isang mayamang babae siya, sapat para sa isang komportabling buhay. Siya nga pala, tungkol sa bata. Sa mga nakaraang araw, sa sobrang stress, halos nakalimutan na ni Liana ang kanyang pagbubuntis. At bigla, nakaramdam siya ng kirot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Antonio, pasensya na. Kailangan ko nang umalis. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Siyempre, mag-ingat ka. Pauwi, lumala ang sakit. Huminto si Liana sa isang botika, ngunit bigla siyang nahilo at nagdilim ang lahat. Nagising si Liana sa isang ospital. Sa tabi niya, mga doktor at nurse. At doon niya nalaman na nawala na ang sanggol. Natapos na ang pagbubuntis. Umiyak si Liana. Nang kumalma siya, tinawagan niya ang tagapag-alaga at hiniling na sunduin si Miguel mula sa daycare at dalhin sa kanyang bahay. Ipinapaliwanag kung ano ang nangyari. 3 araw siyang nanatili sa ospital. Pagpasok sa kanyang bahay, nagpasya siyang kailangan niyang magpatuloy. Mayroon siyang si Miguel, na nangangailangan ng isang masaya, malusog, at mapagmahal na ina. 1 oras pagkatapos, dinala ng tagapag-alaga ang kanyang anak. Niyakap niya ito, at nagpa siyang huwag munang sabihin dito na wala na ang kanyang kapatid sa tiyan ni Mami. Sa gabi, tumawag si G. Valdez. Liana, may balita ako tungkol sa mga pinansyal na gawain ng iyong asawa. Nakikinig ako. Natagpuan namin ang 3 pang account sa mga tax haven. Ang kabuuang halaga ng ninakaw na pera ay lumampas sa 45 milyon. Pinaghandaang mabuti ni Marco ang kanyang pagtakas. Mababawi ba ang perang iyon? Nakikipag-ugnayan kami sa mga international na ahensya. Komplikado ang proseso, ngunit may pagkakataon. Kinabukasan, nakatanggap si Liana ng isang hindi inaasahang tawag, si Chloe Cruz, mula sa detention center. Liana. Si Chloe ito. Binigyan nila ako ng isang tawag. Nakikinig ako. Gusto kong sabihin ang lahat. Magpatotoo laban kay Marco. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Ano iyon? Makipagkita ka sa akin. May mga bagay kang kailangang malaman. Tungkol saan? Tungkol sa kung ano ang balak gawin ni Marco sa iyo at sa iyong anak. Mas malala pa kaysa sa inaakala mo. Pumayag si Liana na makipagkita. Nanaig ang kanyang kuryusidad sa kanyang pag-ayaw. Ang detention center ay isang madilim na gusali sa isang industrial park. Ang silid bisita. Mga hubad na pader. Isang mesa, 2 upuan, rehas sa bintana. Mukhang kahabag-habag si Chloe. Gusot ang kanyang buhok. Lukot ang kanyang damit. Pulang-pula ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Wala nang bakas ng kumpiyansang dalaga. Salamat sa pagpunta. Sabi niya sa mahinang boses. Nakikinig ako. Liana, gusto kong malaman mo na hindi ko kailanman gustong saktan ka. Sinabi sa akin ni Marco na matagal na kayong hindi nagmamahalan at hindi maiiwasan ang diborsyo. At naniwala ka sa kanya. Nagmahal ako, nabulag, at naging tanga. Nangako siyang pakakasalan niya ako. Nabibili kami ng bahay sa Italy. Mga anak. Mga anak. Buntis ako, Liana. Sa anak ni Marco. Nalaman ko noong nakaraang linggo. Nakaramdam si Liana ng kirot sa kanyang puso. Magkakaroon siya ng anak sa kanyang kalaguyo. Habang ang sarili niyang sanggol ay hindi nakaligtas. Bakit mo iniisip na kay Marco yan? Nag-iingat kami ng asawa ko dahil iiwan ko na siya para sa iyo. At ano pa ang gusto mong sabihin sa akin tungkol sa mga plano ni Marco? Hindi lang niya binalak na hiwalayan ka. Binalak niya. Nag-atubili si Chloe. Ano ang binalak niya? Napatayin ka pagkatapos mong manganak. Para magmukhang aksidente o postpartum depression. Naramdaman ni Liana na manlamig ang kanyang dugo. Nagbibiro ka ba? Hindi. May mga kontak siya sa mundo ng krimen. Mga taong marunong mag-alis ng mga hadlang. Sabi ni Marco, mas simple daw. Hindi na kailangang maghati ng mga ari-arian sa diborsyo. At nanahimik ka. Akala ko hindi siya seryoso, na mga salita lang iyon.
At kailan mo napagtanto na seryoso siya? Nang ipakita niya sa akin ang mga litrato ng mga taong iyon, sinabi niya sa akin kung paano sila nagtatrabaho. Doon ako natakot, pero huli na ang lahat. Kasabwat na niya ako. Gulat na gulat si Liana, kaya hindi lang siya binalak na pagnakawan, kundi patayin. At milagro siyang nailigtas sa pagkatuklas niya sa kanyang mga plano sa airport. Chloe, meron ka bang patunay? Mga text message sa mga taong iyon. Akala ni Marco na nabura na niya lahat, pero kumuha ako ng mga screenshot. Sinesave ko sa isang USB drive. Nasaan ang drive? Sa bahay ko. Sa isang kahon sa aking dresser. Isang maliit na kulay rosas. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil napagtanto ko na si Marco ay isang halimaw. Ginamit niya ako, tulad ng paggamit niya sa iyo, at sa lahat ng iba pa. At kapag hindi na niya ako kailangan, itatapon na lang din niya ako. At ang iyong asawa? Si David? Si David ay isang mabuting tao. Tanga ako para pagtaksilan siya. Ngayon, gusto kong kahit paano ay matubos ang bahagi ng aking pagkakasala. Ano ang gusto mo bilang kapalit? Sabihin mo kay David na nagsisisi ako at ipaalam sa kanya ang katotohanan tungkol sa bata. Pagkatapos ng pakikipagkita kay Chloe, dumiretso si Liana kay Detective Almeda. Ang bagong impormasyon ay radikal na nagbago sa kaso. Isang contract killing? Tanong ni Almeda. Sigurado ka? Handang magpatotoo si Chloe at may ebidensya. Kung gayon, hindi lang ito pandaraya. Ito ay isang organisadong grupong kriminal. Kailangan nating magsagawa ng karagdagang operasyon. Agad na nag-organisa si Almeda ng isang search sa apartment ni Chloe. Pinapasok sila ni David at ipinakita kung nasaan ang USB drive. Doon nga, natagpuan nila ang mga text message mula kay Marco, kasama ang dalawang individual, sina Miguel Moreno at Dennis Castano, mga lalaking may mga criminal record. Kailangan nating lutasin ang problema sa asawa ng radikal, sulat ni Marco. Pagkatapos niyang manganak, depressed siya. Hindi magiging nakakagulat ang isang pagpapakamatay. Naiintindihan ko. Ang bayad, 200,000. Kalahati muna. Kalahati pagkatapos, sagot ni Moreno. Sige. Binasa ni Liana ang mga mensahe. Nakakaramdam ng nakakakilabot na takot. Hindi lang siya niloloko, kundi plano siyang alisin sa mundo na may parehong kalamigan ng isang normal na taong nagpaplano ng bakasyon. Kailangan nating arestuhin sina Moreno at Castano, sabi ni Almeda. May impormasyon ba kayo tungkol sa kanila? Wala. Pero pwede kong tanungin si G. Valdez. May mga kontak siya sa underworld. Mabilis na tumugon si Valdez. Sa loob ng 2 oras, nagpadala siya ng dossier sa 2 suspek. Si Miguel Moreno, isang hitman na may 2 murder conviction. Si Dennis Castano, kanyang kasosyo, eksperto sa pagpapanggap ng mga aksidente. Mga profesional, sabi ni Almeda, kung nagtagumpay ang kanilang plano, hindi ka maghihinala ng anuman. At sa loob ng ilang buwan, biktima ka na ng isang aksidente. Sa gabi, nakipagkita si Liana kay David. Mukha siyang malungkot ngunit matatag. May ipinadalang mensahe si Chloe? Tanong niya. Humingi siya ng tawad sa iyo. At gusto niyang malaman mo na buntis siya. Namutla si David. Sa anak niya? Oo, ayon sa kanya, nag-iingat kayong dalawa. Sa kanila, hindi. At ngayon, napagtanto ni Chloe na ginamit lang siya ni Marco. Nagsisisi siya. At ano ang mangyayari sa bata? Desisyon niya iyon. Ngunit kung ipanganak niya ito, mag-isa niya itong palalakihin. Matagal na makukulong si Marco. At ako, hindi ko siya mapapatawad pagkatapos ng lahat ng ito. Karapatan mo iyan, David. Walang huhusga sa iyo. Gusto rin ni David na magsimula ng bagong buhay na malaya sa mga kasinungalingan at pagtataksil. Nagsampa na rin siya ng diborsyo. Kinabukasan, inaresto sina Moreno at Castano. Sa paghahalughog, natagpuan ang mga armas, peking dokumento, at mga mensahe mula sa ibang mga kliyente. Lumalabas na isa lang si Marco sa maraming kliyente ng grupo. Nagiging federal na kaso na ito, sabi ni Almeda. Malamang na ilipat nila ito sa pangunahing opisina. At ano ang mangyayari kay Marco?
Idadagdag ang attempted murder sa kasong pandaraya. Ngayon, hindi na 10 taon ang kinakaharap niya, kundi mas higit pa. Naramdaman ni Liana ang isang kakaibang kasiyahan. Ganap na nagtagumpay ang hustisya. Makukuha ni Marco ang nararapat sa kanya para sa lahat ng kanyang mga krimen. Isang linggo pagkatapos ng pag-aresto kina Moreno at Castano, umakyat sa ibang antas ang investigasyon. Nakatanggap si Liana ng subpina mula sa investigador, ngunit hindi opisina ni Almeda ang naghihintay sa kanya, kundi isang malaking conference room. Sa isang mahabang mesa, nakaupo ang ilang taong nakasuot ng suit. Sa gitna, isang lalaki sa kanyang 50s na may mga medalya sa kanyang uniforme. Liana, ipinakikilala ko sa iyo si Colonel Romualdo Ignacio, pinuno ng Organized Crime Unit. Sabi ni Almeda. Pakiusap, maupo ka. Ang pag-uusapan natin ngayon, sabi ni Ignacio, ay dapat manatili sa pinakamahigpit na lihim. May ilang katanungan kami para sa iyo. Sige po, nakikinig ako. Salamat sa iyo. Nabuksan natin ang isang malaking network ng krimen, ngunit may dahilan kami para maniwala na ang iyong asawa ay hindi ang pinuno, kundi isang tagapagpatupad lamang. Ibig sabihin, may boss siya? Isang taong nagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa mga potensyal na biktima, nag-oorganisa ng pagbebenta ng mga ninakaw na ari-arian, at nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Kumunot ang noo ni Liana. Sa mga mensahe ni Marco, walang nabanggit na boss. At saan nanggagaling ang impormasyong ito? Nagbigay ng karagdagang pahayag si Chloe Cruz. Lumalabas na regular na nakikipagkita si Marco sa isang tiyak na Tito Nick. Binibigyan niya ito ng bahagi ng kita at tumatanggap ng mga tagubilin para sa mga bagong target. At sino itong Tito Nick? Hindi pa namin alam. Tumangging magsalita si Marco, ngunit may ilang lead kami. Naglabas si Ignacio ng isang folder na may mga litrato. Ang huling pagkikita ay 2 araw bago ang kanyang biyahe sa Palawan. Sa mga litrato, nakita ni Liana si Marco kasama ang isang lalaking may kulay abong buhok na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Nakatalikod ang mukha ng lalaki. Ngunit kita ang kanyang pangkalahatang anyo. Pamilyar ba sa iyo ang mukhang ito? Hindi po. Hindi ko pa siya nakikita. At ang boses? Nagsalita ba si Marco sa telepono sa harap mo, kasama ang isang taong tinawag niyang Tito Nick? Sinubukang alalahanin ni Liana. Sa mga nagdaang buwan, madalas na nagsasalita si Marco sa telepono na pumapasok sa ibang silid, ngunit hindi niya naaalala na narinig ang pangalang iyon. Hindi ko po maalala ang ganoong usapan. Naiintindihan ko. Kung gayon, isa pang tanong. May access si Marco sa database ng notaryo publiko, ngunit ang impormasyon tungkol sa mga pribadong kliyente, kanilang kita, mga ari-arian, nanggaling sa ibang lugar. Saan eksakto? Kung pagbabasehan ang mga pagnanakaw, mayroon siyang source sa BIR o sa sistema ng bangko. May nagpapasa sa kanya ng datos tungkol sa mayayamang matatanda. Nag-isip si Liana. Totoo, paano nalaman ni Marco ang marital status ng mga kliyente, kanilang mga tagapagmana, ang laki ng kanilang mga ipon? Maari bang si Tito Nick ang source na iyon? Malaki ang posibilidad, kaya kailangan namin ng iyong tulong. Saan po? Gusto naming mag-organisa ng isang pagpupulong sa pagitan ni Marco at ng taong iyon sa ilalim ng aming kontrol. Ngunit para doon, kailangang si Marco mismo ang kumontak sa kanya. At bakit niya gagawin iyon? Kung ipapangako namin sa kanya ang isang pinababang sentensya bilang kapalit ng kanyang kooperasyon. O, huminto si Ignacio, kung iisipin niyang makakatakas siya. Ibig sabihin, palalabasin ninyo siya sa kulungan? Siyempre, sa ilalim ng aming kontrol. Susubukan ni Marco na kontakin ang kanyang boss, humingi ng tulong. Huhulihin namin ang contact at makakarating kami kay Tito Nick. At ang panganib? Minimal. Nasa ilalim ng patuloy na pagsubaybay si Marco. Sa unang tunay na pagtatangkang tumakas, aarestuhin siya ulit. Pinag-isipan ito ni Liana. Mapanganib ang plano, ngunit nakatutokso. Ang paghuli sa buong network ng krimen ay nangangahulugang pagprotekta sa iba pang potensyal na biktima. Sige po, ano ang kailangan kong gawin? Bisitahin ang iyong asawa sa kulungan. Sabihin mo sa kanya na handa kang patawarin siya at tulungan siya.
Baka magbahagi siya ng impormasyon tungkol sa kanyang boss. Pero nagsampa na ako ng diborsyo. Sabihin mong nagbago ang isip mo, na mas malakas ang pag-ibig kaysa sa sama ng loob. Ang mahalaga ay makumbinsi mo siya sa iyong katapatan. Pumayag si Liana. Kinabukasan, pumunta siya sa detention center, kung saan nakakulong si Marco. Mukhang kahabag-habag ang kanyang ex-husband. Hindi ahit, payat, nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Wala nang natira sa kanyang dating kayabangan. Liana, hindi ako makapaniwala. Dumating ka. Oo, dumating ako. Umupo siya sa tapat niya. Kumusta si Miguel? At ang sanggol. Patawarin mo ako. Naging tanga ako. Niloko ako ni Chloe. Nabulag ako sa pera. Ayos lang sila. Nagsinungaling si Liana. Marami akong iniisip tungkol sa atin, sa ating pamilya. At anong konklusyon ang nakuha mo? Na ayokong sirain ang ating pamilya dahil sa iyong mga pagkakamali. Oo, nagkamali ka. Ngunit maaari nating ayusin ang lahat. Nagliwanag ang mga mata ni Marco sa pag-asa. Handa mo ba akong patawarin? Oo, sa isang kondisyon. Sabihin mo sa kanila ang buong katotohanan tungkol sa iyong mga kasabwat, kung sino ang tumulong sa iyo, nagbigay ng impormasyon. Baka maging maluwag ang investigasyon at bawasan ang iyong sentensya. Nag-atubili si Marco. Liana, komplikado. May mga taong mas mabuting huwag abalahin. Anong klasing mga tao? Maimpluwensya. Konektado sa gobyerno. Kung magsalita ako, hindi lang ako ang magdurusa. Marco, nahaharap ka sa habambuhay na pagkabilanggo. Wala nang mas masama pa roon. Meron. Ang mga taong tulad ko ay hindi nagtatagal sa bilangguan, lalo na kung malaman nilang isinumbong ko ang mga maling tao. Sino ang tinutukoy mo? Tumingin si Marco sa paligid. Sinisiguradong hindi nakikinig ang bantay. Si Tito Nick. Nicolas Ocampo, Deputy Commissioner ng BIR. Siya ang nagpapatakbo ng buong operasyon. Pinilit ni Liana na hindi ipakita ang kanyang pagkabigla, kaya isang mataas na opisyal ng gobyerno ang sangkot. Ano eksakto ang ginagawa niya? Nagbibigay siya ng impormasyon tungkol sa mayayamang taxpayer, mga listahan ng ari-arian, datos sa mga tagapagmana, marital status, at nagbibigay din siya ng proteksyon. Kung may kamag-anak na maghinala, ibinabaon niya ang kaso. Bilang kapalit ng ano? Kalahati ng kita. Si Ocampo ang kumukuha ng pinakamalaking bahagi, ngunit siya rin ang may pinakamalaking panganib. At ngayon, malamang na gusto niya akong alisin. Masyado na akong maraming alam tungkol sa kanyang mga koneksyon, kanyang mga foreign account, kanyang mga shell company. Marco, paano kung garantiyahan ng investigasyon ang iyong kaligtasan? Anong kaligtasan? May mga koneksyon si Ocampo sa opisina ng piskal, sa mga korte, sa bilangguan. Makakarating siya sa akin kahit saan. Napagtanto ni Liana na nakakuha siya ng mahalagang impormasyon. Ngayon, kailangan na lang niyang gamitin ito ng tama. At paano kung makatakas ka? Makatakas saan? Nasa detention center ako. Anuman ay maaaring mangyari. Isang paglipat sa korte, isang medical check-up, kahit makatakas ka, saan ka pupunta ng walang pera, walang dokumento? Kay Tito Nick. Tutulungan ka niya kung kapakipakinabang ka sa kanya. Tutulungan lang ako ni Ocampo na magtago kung kapakipakinabang ako sa kanya. At ngayon, panganib ako at pabigat sa kanya. Pero kung may iaalok kang mahalaga, tulad ng ano? Halimbawa, impormasyon tungkol sa investigasyon. Kung sasabihin ko kay Ocampo kung paano tumatakbo ang investigasyon, babalaan siya sa panganib, baka tulungan niya akong tumakas sa bansa. Subukan mong kontakin siya mula dito. Lahat ng tawag ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng isang abogado o sa pagpasa ng isang sulat sa isang kasama sa selda. Liana, sigurado ka bang nasa panig kita? Hindi ka ba nagtatrabaho para sa investigasyon? Nagkunwari si Liana na nasaktan. Marco, asawa mo ako, ina ng iyong mga anak. Siyempre, palagi akong nasa panig mo. Pasensya na. Tingin ko nababaliw na ako sa mga pader na ito. Naiintindihan ko. Ang mahalaga ay makahanap tayo ng paraan para makalabas ka dito. Naniwala si Marco sa katapatan ng kanyang asawa at nangakong susubukang kontakin si Ocampo.
Umalis si Liana na may pakiramdam ng tagumpay. Sa kotse, agad niyang tinawagan si Colonel Ignacio. Samuel, may pangalan ako. Nicolas Ocampo, Deputy Commissioner ng BIR. Ocampo. Wow! Matagal na naming pinaghihinalaan ang kanyang katiwalian, ngunit wala kaming patunay. Ngayon, magkakaroon na. Handa si Marco na kontakin siya. Magaling. Simulan na natin ang operasyon. Ang operasyon para hulihin si Ocampo ay tinawag na Operation Vengeance. Personal na pinangasiwaan ni Colonel Ignacio ang bawat yugto. Naging mahalagang bahagi si Liana ng kadena, ngunit doon nagtapos ang kanyang aktibong partisipasyon. Mula ngayon, masyado nang mapanganib, paliwanag ni Ignacio sa kanya. Si Ocampo ay isang seryosong kalaban. May mga koneksyon siya, pera, kapangyarihan. Kung malaman niyang nagtatrabaho ka para sa amin, baka subukan kanyang alisin. Ngunit gusto kong makita ang katapusan ng kasong ito. Nagawa mo na ang pinakamahalaga. Dinala mo kami sa boss. Ang natitira ay para sa mga profesional. Pumayag si Liana na manatili sa sidelines, ngunit hiniling na panatilihin siyang updated. Nangako si Ignacio na bibigyan siya ng regular na mga update. 3 araw pagkatapos, isinagawa ang pagtakas ni Marco. Sa isang paglipat sa courthouse, nagkaroon ng aksidente ang van ng mga bilanggo. Sa kaguluhan, nakatakas si Marco. Sa katotohanan, pinalaya siya sa ilalim ng kontrol ng mga ahente. Tumakbo si Marco at humiram ng cellphone mula sa isang estudyante. Nagkunwaring tumatawag ng ambulansya para sa isang matandang nahulog sa kanto. Mula sa memorya, tinawagan niya ang numero ni Ocampo. Sinusundan siya ng kotse ng mga ahente mula sa malayo. Nicolas, si Marco ito. Baliw ka ba na direktang tumatawag sa akin? Wala akong pagpipilian. Nakatakas ako, ngunit malapit na nila akong mahanap. Kailangan ko ng tulong. Anong tulong? Sunog ka na. Mga dokumento, pera, paraan para makalabas ng bansa. Mayroon akong impormasyon tungkol sa investigasyon. Anong impormasyon? Alam na nila ang tungkol sa iyo. Hinahanap nila ang isang tiyak na Tito Nick. Malapit na kanilang matagpuan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nasaan ka ngayon? Sa lungsod. May hiram na telepono. Magtatago ako sa basement ng isang abandonadong gusali. Vasquez Street, numero 15. Sa likod na basement. Maghintay ka doon. Sa loob ng 1 oras, may darating para sa iyo. Naputol ang tawag. Ibinalik ni Marco ang telepono sa nagulat na estudyante at tumuloy sa tinukoy na lokasyon, sinusundan ng mga ahente. 1 oras pagkatapos, isang itim na Audi na may tinted na bintana ang dumating sa gusali. 2 lalaking nakasuot ng leather jacket ang bumaba at pumasok sa basement. Marco! Sigaw ng isa sa kanila. Narito ako. Sagot ni Marco mula sa dilim. Tara na. Naghihintay ang boss. Isinakay nila si Marco sa kotse at dinala palayo. 3 timang sumunod sa kanila, nagpapalitan ng mga kotse at motorsiklo. Hindi nila maaaring mawala ang target. Huminto ang Audi malapit sa isang marangyang restaurant, ang Monarch, sa Gold Coast. Dinala nila si Marco sa likod na pasukan patungo sa isang pribadong opisina sa 2 palapag. Sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo si Nicolas Ocampo, isang lalaki sa kanyang 60s na may kulay abong buhok at malamig na tingin. Sa tabi niya, 2 bodyguard. Bueno, Marco, sabi ni Ocampo nang may pagkainis. Anong gulo ang ginawa mo? Nicolas, hindi ko kasalanan. Mas matalino pala ang asawa ko kaysa sa inaakala ko. Ang iyong asawa ay isang maliit na problema. Ang problema ay nahuli ka, at nangangahulugan iyon na hinihila mo kaming lahat pababa, pero wala akong sinabi. Tahimik ako, na parang libingan. Sa ngayon, tahimik ka. Pero ano ang mangyayari kapag nahaharap ka sa habambuhay na pagkabilanggo? Kakanta ka na parang kanaryo. Mananahimik ako. Pangako. Marco, binigo mo ako. Malaki ang ipinuhunan ko sa iyo. Binigyan kita ng pagkakataong kumita ng milyon-milyon. At sinira mo ang lahat para sa isang babae. Bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ito. Tulungan mo akong makalabas ng bansa.
Mawawala ako magpakailanman. Mapanghamak na ngumiti si Ocampo. Sa ibang bansa? Akala mo ba tanga ako? Sa loob ng isang buwan, isusumbong mo ako sa mga dayuhang special services kapalit ng asylum. Hindi, hindi ako traitor. Lahat ay traitor. Marco, kapag buhay na ang nakataya, lahat ay nagtataksil. Alam mo, may mas radikal akong ideya. Ano iyon? Mamatay ka ngayon sa isang pagtatangkang tumakas. Ang mga patay ay hindi nagpapatotoo. Namutla si Marco. Nicolas, hindi mo magagawa yan. Magagawa ko at gagawin ko. Alejandro, Victor, sabi niya sa kanyang mga bodyguard, dalhin ninyo siya sa gubat. Hayaan ninyong maging almusal siya ng mga ligaw na aso. Lumapit ang mga bodyguard kay Marco. Umatras siya. Sandali, may impormasyon ako. Anong impormasyon? Tungkol sa investigasyon. Nagpaplano sila ng isang operasyon laban sa iyo. Alam na nila ang tungkol sa iyong mga account. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng asawa ko. Nakikipagtulungan siya sa investigasyon. Biglang lumingon si Ocampo. Anong sabi mo? Nagtatrabaho ang asawa mo para sa pulis? Oo. Nalaman na niya ang tungkol sa iyong mga plano. Plano nilang arestuhin ka bukas. Nagsisinungaling ka. Hindi. Suriin mo kung gusto mo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang mga ahente na nakasuot ng bulletproof vest. PNP! Taas ang kamay. Sinubukang bunutin ni Ocampo ang isang baril, ngunit mabilis siyang napigilan. Hindi nanlaban ang kanyang mga bodyguard. Alam nilang tapos na sila. Nicolas Ocampo, inaaresto ka sa pag-oorganisa ng isang grupong kriminal, katiwalian, at pagkakasangkot sa pandaraya. Tumingin si Ocampo kay Marco na may purong poot. Sa huli, ipinagkanulo mo ako, hayop ka. Ako, hindi ko sinasadya. Mabubulok ka sa kulungan, daga. Mismong si Colonel Ignacio ang naglagay ng posas kay Ocampo. Tapos na ang laro. Nicolas, alam na namin ang tungkol sa iyong mga foreign account, iyong mga shell company, iyong mga suhol. Sapat na iyan para sa ilang habambuhay na sentensya. Ang pag-aresto kay Ocampo ay isang bombshell, isang tiwaling opisyal, ang utak ng isang kriminal na pamamaraan na nagnakaw ng higit sa $1 bilyong mula sa Estado. Ang mga kasong tulad nito ay naging headline sa mga pahayagan. Nakita ni Liana ang balita sa telebisyon. Si Marco at Ocampo na nakaposas, mga larawan ng mga raid, mga komento mula sa mga eksperto, nagtagumpay ang hustisya. Sa gabi, tumawag si Colonel Ignacio. Liana, naging matagumpay ang operasyon. Salamat sa iyo. Nabuwag natin ang pinakamalaking pamamaraan ng katiwalian sa mga nakaraang taon. At ano ang nangyari sa iba pang kasabwat? Lahat ay naaresto. Si Ocampo, ang kanyang mga tauhan sa BIR, ang mga real estate agent, ang mga appraiser. Buong network ay nabuwag. Ilang taon ang kinakaharap nila. Marami. Ang korte ang magpapasya. At ang mga pinsala? Lahat ng ari-arian ay naka-freeze. Makakatanggap ng buong kabayaran ang mga pamilya ng biktima. Isang linggo pagkatapos, ginanap ang pagdinig para sa diborsyo ni Liana at Marco. Tumagal ng kalahating oras ang proseso. Dahil sa mga pangyayari, walang nakitang dahilan ang korte upang panatilihin ang kasal. Pag-alis sa courthouse, gumaan ang pakiramdam ni Liana. Isang madilim na kabanata ng kanyang buhay ang natapos. Sa hinaharap isang bagong simula. Nagdiborsyo na rin si David Santos. Pumirma si Chloe sa lahat ng dokumento nang walang pagtutol. Nasentensyahan siya ng 3 taon salamat sa kanyang kooperasyon sa investigasyon. Nagpasya siyang isilang ang bata. 6 na buwan ang lumipas mula nang maaresto si Marco. Lubos na nagbago ang buhay ni Liana. Natanggap niya ang mana ng kanyang tiya, ibinenta ang apartment, at bumili ng isang malaking bahay sa isang subdivision sa labas ng Maynila. Isang tahimik na lugar na may hardin, kung saan maaaring maglaro si Miguel, na ngayon ay 5 na. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na pribadong klinika. Maganda ang kita, flexible ang oras. May sapat siyang oras para sa kanyang anak. Mabilis na nakaangkop si Miguel sa bagong buhay. Ang mga bata sa pangkalahatan
ay madaling makaangkop sa mga pagbabago. Pumasok siya sa isang bagong daycare, nakipagkaibigan sa mga bata sa kapitbahayan. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa kanyang ama. "Mommy, magkakaroon ba ako ng bagong daddy?" Tanong niya isang beses, habang naghahapunan. "Hindi ko alam, anak. Gusto mo ba?" "Gusto ko ng isa na mabait at hindi tayo sasaktan. Kung magkakaroon tayo ng bagong daddy, sinisigurado ko sa'yo na magiging mabait siya." Hindi nagsisinungaling si Liana. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naging napakaingat na niya sa mga lalaki. Ang tiwala ay kailangang paghirapan. Naging madalas na bisita si David Santos sa kanyang bahay. Sa simula, pumupunta siya para sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho. Tumutulong sa mga pagkukumpuni, pag-aayos ng mga bagay. Pagkatapos, naging mas madalas at hindi na propesyonal ang mga pagbisita. Lumalabas na isang kahangahangang lalaki si David. Tapat, maaasahan, masipag, at agad siyang nakasundo ni Miguel. Naakit ang bata sa kanya, nararamdaman ang kanyang katapatan at kabaitan. "Tito David, pwede bang ikaw na lang ang daddy ko?" Tanong ni Miguel isang beses. Namula si David. Tumingin siya kay Liana. "Hindi ako ang magpapasya niyan, Miguel. Ang mga matatanda ang nagpapasya niyan. Pero gusto ko ikaw ang daddy ko. Mabait ka." Sa gabi, nang tulog na si Miguel, nag-usap sina Liana at David sa kusina habang nagkakape. "Liana, may sasabihin ako sa iyo." Nag-aalangang simula niya. "Nakikinig ako. Gustong-gusto kong pumunta dito. Gusto kong makasama ka. At si Miguel, pakiramdam ko nasa bahay ako. Gusto ko rin ang kumpanya mo. Sa tingin ko, ibig kong sabihin, ako." Huminto siya. "David, sabihin mo na lang. Mahal kita. Alam kong maaaring kakaiba ito. Pareho tayong dumaan sa isang pagtataksil, ngunit sa tingin ko, malalampasan natin ito." Nanahimik si Liana, tinitimbang ang kanyang mga salita. Gusto rin niya si David. Ngunit pagkatapos ni Marco, natatakot siyang buksan muli ang kanyang puso. "David, kailangan ko ng oras para mag-isip. Siyempre, hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko." Nagkita sila sa loob ng 3 pang buwan bago pumayag si Liana sa isang seryosong relasyon. Matiyaga si David, nauunawaan ang kanyang pinagdaanan at hindi siya pinipilit. Simple lang ang kanilang kasal, kasama lamang ang mga malalapit na kaibigan. Dumalo rin si G. De Leon, na sa paglipas ng panahon ay naging hindi lang abogado, kundi isang tunay na kaibigan. "Liana, hindi ka panipaniwalang matapang ka," sabi niya sa isang toast. "Iilang babae ang kayang lumaban ng ganoon kahusay para sa hustisya. Isa kang inspirasyon." Nagpadala si Colonel Ignacio ng telegrama. "Nais ko sa inyo ang lahat ng kaligayahan. Ang iyong katapangan ay nagbukas ng isang malaking kriminal na pamamaraan. Isa kang tunay na bayani." Sa gabi, nag-iisa na ang mga bagong kasal. Tulog na si Miguel. Nakaupo sina Liana at David sa terrace, nakatingin sa mga bituin. "Masaya ka ba?" tanong ni Liana. "Anong ibig mong sabihin? Sa pagsasama ng iyong buhay sa isang babaeng may nakaraang tulad ng sa akin?" "Liana, ang iyong nakaraan ang nagpapakita kung gaano ka katatag na tao. Hindi ka nasira, hindi ka naging mapait, hindi ka sumuko. Sa kabaligtaran, lumaban ka hanggang sa huli. Napakakaunting babaeng ganyan." "At hindi ka ba natatakot na may matuklasan na naman ako?" Biro niya. Takot na takot ako." Seryosong sagot ni David. "Kaya palagi akong magiging tapat sa iyo. Mas masasaktan akong lokohin ka kaysa sa anupaman." Nagtawanan sila. Sa taong kilala nila ang isa't isa, hindi kailanman nagbigay si David ng dahilan para magduda. Isa siyang bukas na libro, walang lihim, walang dobleng buhay. Ang paglilitis kina Marco, Ocampo, at kanilang mga kasabwat ay malawakang sinubaybayan ng media. Tinawag nila itong kaso ng siglo at isang tagumpay para sa hustisya. Dumalo si Liana sa lahat ng sesyon bilang biktima at saksi. Masakit na makita muli si Marco. Ngunit kailangang isara ang kuwentong iyon. Mukhang kahabag-habag si Marco, pumayat, pumuti ang buhok. Nawala ang kislap ng kanyang mga mata.
wala nang natira sa mayabang na abogado. Sa kanyang testimonya, sinubukan niyang bigyang katwiran ang sarili ng ilang beses. Hindi ko sinasadyang saktan ng aking asawa. Nalito ako. Naimpluwensyahan ako. Naimpluwensyahan ng sino? Tanong ng piskal. Ni Ocampo. Pinilit niya akong sumali sa pamamaraan. Tinakot niya ako. At ang pagtatangkang pagpatay sa iyong asawa? Pinilit ka rin ba niyang gawin iyon? Hindi ko siya papatayin. Mga salita lang iyon. Mayroon kaming mga text message sa hitman. Nagbayad ka ng paunang bayad na 100,000. Nanahimik si Marco. Walang silbi ang pagbibigay katwiran. Napakalakas ng ebidensya. Mas marangal si Ocampo. Hindi siya nagbigay katwiran. Hindi nanisi ng sinuman. Nanahimik siya o sumasagot ng monosyllables. Inaamin mo ba ang iyong pagkakasala? Tanong ng hukom. Bahagya. Saan eksakto? Sa katiwalian. Ang iba, hayaan na ang korte ang magpasya. Tumagal ng 3 buwan ang paglilitis. Sa panahong iyon, 12-dosenang mga saksi ang tinanong, daan-daang mga dokumento ang sinuri. Mabigat ang sentensya. Si Nicolas Ocampo ay nasentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Marco Sandoval, 31 taon sa bilangguan. Si Chloe, 3 taon. Pag-alis sa courthouse, gumaan ang pakiramdam ni Liana. Sa wakas, tapos na ang kwento. Hindi naman loloko, magnanakaw, o magtataksil si Marco. Sa labas, naghihintay si David kasama si Miguel. Kumusta? Tanong ni David. Niyayakap ang kanyang asawa. Tapos na. Nakakuha siya ng 31 taon. Matagal na panahong iyon. Patas lang. Para sa ganoong krimen? At isang balak na pagpatay? Dapat mas marami pa. At ano ang nararamdaman mo? Pinag-isipan ito ni Liana. Ano nga ba talaga ang nararamdaman niya? Kagalakan, kasiyahan, awa para sa kanyang ex-husband. Kapayapaan. Sagot niya sa wakas. Nakamit na ang hustisya. Ngayon, makakapagpatuloy na tayo. Sa gabi sa bahay, ipinagdiwang nila ang pagtatapos ng paglilitis. Isang simpleng pagdiriwang ng pamilya. Nagtoast sila ng isang baso ng red wine sa bagong buhay. Sa loob lamang ng mahigit 1 taon, nagbago ang lahat. Mula sa pagiging isang nilokong asawa, si Liana ay naging isang maligayang may asawa. Mula sa isang biktima, naging isang bayani. Mula sa isang taong halos pagnakawan at patayin, naging isang taong nagdala ng hustisya sa maraming pamilya. 5 taon ang lumipas mula nang maaresto si Marco. Sa panahong iyon, tuluyan nang naayos ang buhay ni Liana. Patuloy siyang nagtatrabaho. Ang kanyang reputasyon bilang doktora ay walang bahid. Pinahahalagahan ng mga pasyente ang kanyang profesionalismo at pagiging makatao. Lumaki rin ang kanyang pamilya. 3 taon na ang nakalipas. Nagkaroon sila ni David ng isang anak na babae, si Ana. Siya ang naging sentro ng universo. Hinahangaan ni Miguel ang kanyang nakababatang kapatid at tinutulungan ang kanyang mga magulang na alagaan ito. Ngayon mayroon na tayong malaking pamilya, sabi ni David. Pinapanood ang mga bata sa mesa, tulad ng palagi kong pinapangarap. Masaya rin si Liana. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, mas pinahalagahan niya ang init ng tahanan, katapatan, ang simpleng kaligayahan ng pagiging ina. Nagsisilbi si Marco ng kanyang sentensya sa isang maximum security prison. Sa loob ng 5 taon, hindi siya kailanman sumulat, tumawag, o sinubukang makita ang kanyang anak. Halos nakalimutan na ni Miguel ang kanyang biological na ama. Para sa kanya, ang kanyang ama ay si David. Nasaan ang tunay kong daddy? Tanong ng bata isang umaga. Nakatira siya sa napakalayo, sagot ni Liana. May ginawa siyang masama at ngayon pinagbabayaran niya ito. At babalik pa ba siya? Hindi sa lalong madaling panahon. At kahit bumalik siya, hindi na tayo magkakaroon ng kontak sa kanya. Bakit? Dahil sinaktan niya ang ating pamilya. At kailangan mong lumayo sa mga taong nananakit sa iyo. Tumango si Miguel, na parang isang maliit na pilosopo. Mas maraming naiintindihan ang mga bata kaysa sa inaakala ng mga matatanda. Nagsilbi si Chloe ng kanyang sentensya at lumipat sa ibang lungsod. Ayon sa mga tsismis, nag-asawa siya.
Hindi na interesado si Liana sa kanyang kapalaran. Sarado na ang kabanatang iyon. Nakatanggap si Ocampo ng karagdagang sentensya sa pagtatangkang suhulan ng administrasyon ng bilangguan. Nakatanggap ng buong kabayaran ang mga pamilya ng biktima. Marami sa kanila ang nanatiling kaibigan ni Liana. Nagpapasalamat sa kanyang tulong. Sa kanyang kaarawan, dumating si Max Morales kasama ang kanyang asawa, si Soledad Castro kasama ang kanyang mga anak. Naging hindi lang sila kakilala, kundi tunay na mga kaibigan. Iniligtas mo ang aming pamilya, sabi ng ina ni Max. Kung hindi dahil sa'yo, nawalan sana kami ng bahay na iniwan sa amin ng aming lola. Ipinagtatanggol ko lang ang aking sarili, sagot ni Liana. At ang pagtulong sa iba ay isang bagay na sumunod na lang. Madalas ding bisita si G. De Leon. Pinag-isa sila hindi lang ng isang profesional na pagkakaibigan, kundi isang personal. Liana, binago mo ang aking buhay. Pag-amin niya isang beses. Ang pagtatrabaho sa iyong kaso ay nagpakita sa akin na ang batas ay maaaring hindi lang isang negosyo, kundi isang serbisyo sa hustisya. At ano ang nagbago? Ngayon, kumukuha ako ng mga kaso hindi lang mula sa mayayamang kliyente. Tinutulungan ko ang mga simpleng tao na biktima ng mga manloloko. Napakaganda niyan. Ibig sabihin, may dinalang mabuti ang ating kuwento, hindi lang sa ating pamilya. Paminsan-minsan, tumatawag si Colonel Ignacio kay Liana, nangangamusta sa pamilya. Kumusta ka, Liana? Tanong niya. Napakabuti, Samuel. Tahimik kaming namumuhay. Nagpapalaki ng mga anak. At walang mga kwento ng krimen. Wala na. Salamat sa Diyos. Isang beses ay sapat na. Sayang. Magiging magaling kang investigador. Salamat. Pero mas gusto kong magpagaling ng mga tao kaysa manghuli ng mga kriminal. Sa ikalimang anibersaryo ng pag-aresto ni Marco, pumunta ang pamilya sa kanilang bahay bakasyunan. Doon sila nagpapalipas ng mga weekend at holidays. Sa tabi ng ilog, tumatanggap sila ng mga bisita, nag-oorganisa ng mga family party. Mommy, ikuwento mo sa akin ang kwento ng masamang tito, hiling ni Ana, na 3 taong gulang na, nakaupo sa kandungan ni Liana. Anong masamang tito? Iyong gustong kunin ang bahay natin. Alam ng mga bata ang isang pangkalahatang bersyon ng kwento. Walang nakakatakot na detalye na inangkop para sa kanila. Noong unang panahon, may isang masamang tito na nanloloko ng mga tao simula ni Liana. Ninakaw niya ang kanilang mga bahay at ang kanilang pera. At gusto rin niyang nakawin ang ating bahay. At anong ginawa ni Mommy? Nalaman ni Mommy ang kanyang mga plano at sinabi sa pulis. At hinuli ng pulis ang masamang tito at ikinulong siya. At hindi na siya makakalabas. Hindi sa lalong madaling panahon. At kapag lumabas siya, titira na tayo sa ibang lugar. At si Daddy David ay kasama pa rin natin. Siyempre anak, palaging kasama natin si Daddy David. Nasiyahan, tumakbo si Ana para makipaglaro sa kanyang kapatid. Sinundan siya ni Liana ng tingin. Iniisip kung paano nagbago ang buhay. 5 taon na ang nakalipas. Siya ay isang malungkot na asawa ng isang manloloko, walang kamalay-malay sa dobling buhay ng kanyang asawa. Ngayon, isang masayang ina ng 2, isang matagumpay na doktora, ang minamahal na asawa ng isang mabuting lalaki. Lumapit si David, niyakap siya, at umupo sa tabi niya. Nanahimik sila, magkahawak kamay. Bawat isa ay nag-iisip ng sarili nilang mga iniisip. Sa 5 taon, natutunan nilang pahalagahan ang mga simpleng kagalakan. Mga hapunan ng pamilya, tawanan ng mga bata, mga huling gabi na usapan, mga plano para sa hinaharap. Sa isang lugar, nagsisilbi si Marco ng kanyang sentensya. Iniisip kung gaano katanga na nawala niya ang lahat. Nagpapalaki si Chloe ng isang bata sa ibang lungsod. Sinusubukang kalimutan ang nakaraan. Ginugugol ni Ocampo ang kanyang mga huling araw sa isang selda. At si Liana ay nagtayo ng isang bagong buhay sa mga guho ng luma. Walang kasinungalingan, walang pagtataksil, walang takot, may pag-ibig, tiwala, at pananampalataya sa hustisya. Mga lihim ng pamilya. Iyon ang maaaring itawag sa kuwentong ito. Ngunit nabunyag ang mga lihim at natagpuan ng pamilya ang isang bagong kaligayahan